Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa ating programa na Takna sa Pagtuon. Pero bago po tayo magpatuloy, ito muna ay isang reminder. Magandang gabi po muli sa inyong lahat ng mga nakikinig sa ating mga GSAT viewers nationwide, Facebook and YouTube subscribers, yung ating mga OFWs nasa ibang bansa at yung kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Okay, so maaari po kayo nagtataka bakit Tagalog tayo ngayon, ano? Kami po ay naatasan na-requestan na kumbagay pusin na itong week ni Sister Myla sa pagre-repaso ng ating leksyon. So yun po ang ating gagawin ngayon in preparation para sa inyong Sabbath School lesson discussion yes. Class. Okay, so Sister Myla, nung Wednesday hindi ka masyadong dito nagkaroon ng magkaroon ng discussion. Ano po, dahil syempre holiday na o ipit na. Okay. Anong summary nung lesson nung last time? Kasi yun ay tungkol sa, again, pagpapatuloy ng mga excuses, ang ating mga kadahilanan kung bakit hindi tayo nakakapag-mission, hindi tayo nakaka-involve sa mission. At ito ay bahagi ng istorya ng karanasan ni Jonah. Ito ay yung tungkol dun sa yung mga nagiging dahilan sa atin ba dahil hindi tayo hindi naging inconvenient. Ang hirap sa Tagalog, no? Ang inconvenient. Hirap sa atin. Mahirap sa atin. At saka hindi tayo komportable. Yung mga dahilan na yun. Saan natin makikita sa istorya ni Jonah itong mga bagay na ito? Well, doon sa bahagi po na naiwan natin is noong discussion natin ng Monday ay si Jonah ay nandun na sa Nineveh. At kanyang ipinoclaim, kanyang sinabi yung mensahe ng Panginoon. What is interesting in the story is that ginawa niya ito sa loob ng 3 days. Mm-hmm. At so ang evangelism niya ay 3 araw na evangelism. 3 araw. Nakakapagtaka din na kung paano niya natapos yun, talagang ibig sabihin may kasigasigan niyang ginawa. Siguro prompted yun nung naging karanasan niya sa loob ng tiyan ng isda, na kung saan naranasan niya doon. Kaya sabi ko doon sa paano niya na-survive yung bagay na iyon. Gayong maraming gastric juices doon. Dapat sana na siya, natunaw na eh. Pero pinakita again ng Diyos yung pagliligtas niya, yung kapangyarihan niya, kung paano niya kayang proteksyonan ang kanyang lingkod. So doon, na-realize ni Jonah yung ganung bagay na God is powerful and God in His mercy, spared his life again under the belly of the big fish. Kung yun man ay whale or whatever, the big fish ay siya in-spare. Kaya nung time na siya ay ma-spew out na, doon sa dalampasigan. Mailuwa na siya. Mailuwa. Ay kita pa rin sa kanya yun, yung amoy niya at etc. Whether yun ay naligo siya after that or what, hindi basta-basta matatanggal yun eh. Kaya yung miracle itself ng pagkakaluwa sa kanya ng malaking isda, nag-prepare yun eh. Dahil mayroong mga tao na madadaanan siya na who will have seen kung ano ang itsura niya. At he may have told the story. Na ibig sabihin dun ay, tinanong din siya ng mga yun. Bakit? Pero yun nga, shortcut yung story, kasi 4 chapters lamang itong Book of Jonah. Kaya parang mayroon na lang tayong imahinasyon na kung paano nangyari ito na nakarating siya sa Nineveh, na which is still a few days away from the dalampasigan na pinagluwaan sa kanya, kasi hindi naman Nineveh kaagad yung may dagat na yon. Yeah, and actually, during that time, meron silang yung fish god. Yes. Si Dagon. So hindi katakataka kung sakaling lalo silang maniwala sapagkat kung marinig nila na ito, galing ito sa isang malaking isda. So pwedeng sabihin galing sa Diyos nila. Kaya mas madaling
aside from the miracle itself, is yung connection niya doon sa kanilang mga gods, isa sa mga gods. So, okay, Na so, it can happen. yeah, it can happen. So, bakit kaya pinag-isipan ko to, no? Sabi natin ang title natin is Excuses Mhm. for Mission. Ano? Mhm. Sa buhay ni Jonah, anong mga excuses ang nakita mo sa kanyang experience para hindi siya magmisyon? Mhm. Unang-una kasi actually gumawa po ng listahan si Pastor Abner, no, na merong 10 mga kadahilanan na ito ay more modern excuses that we have. So unang-una, syempre iniisip yung kanyang kaligtasan. Isa doon sa mga kadahilanan. Okay. Dahil nga again, ang background ng Nineveh ay ang mga Assyrian ay napakalupit na klase ng mga tao na talaga namang sila ay pumapatay at kanilang pinahihirapan ang kanilang nahuhuli o nakukubkob na mga tao. So possible na iniisip niya na ibig sabihin nito, suicide mission ito. It is a suicide mission, kaya nga ang ginawa ni Jonah ay siya ay sa kabila. Yeah. Kasi direction Yeah. ang kanyang pinuntahan. Yeah, pag tinignan mo actually sa map, it's almost 10 times farther, the Yes. opposite direction, Yes, yung yes. kanyang pinuntahan. Right, because that's almost like 3,000 plus kilometers away from Nineveh. So, tapos, syempre, yung political situation nga nila na sila'y magkalaban na bansa. So, isa yun sa mga dahilan. Kung halimbawa, parang Ukraine and Russia, kung pinapupunta ka ng Panginoon sa Russia from Ukraine, iba pakiramdam mo kasi sa ngayon ay dahil of course Russia ang nag-invade, so yung feeling ng Ukrainian, you can And just kahit imagine. ngayon meron din ganyan mga political situation. Yeah, kahit dito sa atin sa Pilipinas at alam natin kung sino yung mga yon na Halimbawa, naisip natin. marami sa mga taga Luzon, hindi nila gugustuhin magpunta ng Marawi, hindi nila gugustuhin magpunta sa Tawi-Tawi, yan sa mga lugar na yan. And I remember, kasama namin ang mga counterpart ko dyan sa Mindanao. We went to Pakistan. And merong mga concern. Sabi nila, naku, delikado doon. Pagka tayo nagpunta doon, baka tayo hindi, halimbawa, yung takot nila. Pag nagpunta tayo doon, matatakan ng Pakistan ng ating passport, baka hindi na tayo makapunta sa Amerika. So, mga political situations can become excuse, di ba? Yes, an excuse. What else? So, okay. So ito yung application na minsan iniisip natin ang ating pamilya, which I would like to talk a little bit more about this. So ito na yung practical these are excuses na binibigyan natin. By the way, maraming mga tao ay expert sa excuses. Right. Remember sa Tagalog, mayroong kasabihan na pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Yung word na dahilan na yun, sa English yun, excuses. Go ahead. Anong mga excuses naman na madalas ating ginagawa bilang mga tao para hindi tayo maging missionary o mag-mission para sa Panginoon? Kasi sabi, I will go, pero but I will go back. Banggitin ko na lang po muna yung 10 na mga karaniwan na nagiging dahilan natin. Unang-una, rason natin tungkol sa pamilya. Pangalawa, yung ating aspirations or ambitions, yung career natin, yung ating mga trabaho. Pangatlo, yun nga yung fear of safety natin. And then pang-apat, yung ating iniisip na negatibo tungkol doon sa grupo ng tao na ating kultura nila. So, sa English, prejudices. And then, yung bureaucracy. Anong ibig sabihin nito? Mamaya natin explain ng mas mahaba-haba. Okay. So, again, another factor is yung ating edad. Maybe we are too young or maybe we are too old. Actually, nung inlista ko yun, too young, too old. Kuminsan sabi nila, I'm too old to be a missionary. Yeah. Tapos yung iba naman sabi, you're too young to be a missionary. Oo. So, saan nalalagay ang tao, no? Okay, and then, lack of empowerment, ibig sabihin support. Okay, gustong pumunta, pero walang sumusuporta. The person can go. Actually, yun yung reason kung bakit nagkaroon tayo ng Philippine Frontier Mission dati, di ba? Yes. Okay. Kasi, madalas ang pinapadala nating missionary, yung mga denominational na mga missionary, mga pastors, pero maraming mga church members who want to be involved, who want to go sa ibang bansa o kaya sa ibang mga ethnic group.
Pero Yung walang lack of tsansa. empowerment or Still kaya. opportunities. Yes. And then of course yung political situation, nabanggit na natin yun, explanation, na sample nga yung mga countries at war. So yun. And then number 9 is yung finances o kaya yung mga pananalapi, issue ng pananalapi, mga kadahilanan, paano siya makakapunta doon, sino ang magsusuporta sa kanya. And then number 10 na karaniwan na dahilan ay ang education. Maybe we are too educated, so feeling natin ay Overqualified. overqualified or too uneducated. Ibig sabihin masyadong mababa yung kanyang Hindi naabot. naman qualified. Hindi naman qualified. Maaring siya ay nakaabot lamang ng high school Or elementary. or elementary. So, merong mga hinahanap ang mga agencies, mission agencies, like halimbawa Philippine Frontier Mission, SULADS, Gospel Outreach, o kaya iba pa na mga ano, or kaya yung sa denomination natin, na which is under ng Adventist Mission missionaries. Ano po? Pero in fairness, marami ako nami-meet na hindi nga sila nakapagtapos. Pero yung talento, yung commitment sa gawain, nandun sa kanila. Kaya kaminsan, nagagamit lang yun bilang dahilan. Pero sabi nga, God does not call the equipped, but He equips those whom He called. Yeah, Parang that's right. ano. So, napakagaling talaga ng Panginoon tungkol sa bagay na iyon. Now, I want to speak a little bit more about what is near my heart, no? Yung isa number 1 reason na binanggit ko kanina, family. I don't know, kasi hindi naman po ako dating Adventist. Pero isa sa mga bagay na nag-prompt sa akin to be involved in missions, even though I feel na I am not qualified at all. No, parang mayroon akong parang tinitingnan na dapat ganito, dapat ganyan, bago muna mag-missionary, dapat ganyan. So I really felt that at the beginning, at even until now, somehow, hindi nawawala totally yun, na I feel na hindi ako dapat yung tao na yon. I'm not that. And yet, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, I will rely on your grace, no? So, isa sa mga pinagtatakahan ko ay bakit ang mga magulang ay very, very reluctant na ang kanilang mga anak ay pumunta sa pagmimisyon, gumawa ng pagmimisyon. I mean, may kasanayan tayo na yung konti-konti na pagmimisyon, okay na. Pero anak, kinakailangan mong mag-aral. Anak, kinakailangan mong kumuha ng medicine. Kaya sabihin na, doon sa mga hindi matanggap sa trabaho, yan ang dapat magmimisyon. Dahil sa naririnig natin, no, na sinasabi nung po kaming sa service pa namin, ay sa Philippine Frontier Missions, kaya ng karaniwan. And sabi nila, wala kang job, mag-missionary ka. Mag-missionary. Bakit ganon? Yun ang tanong ko, no? Bakit ganon? Samantalang, hindi ba dapat ang ibigay natin sa Panginoon yung pinaka-the best natin? Bakit ang ibibigay natin ay yung mga dahilan natin? But of course, no, okay lang naman din na malay mo na meron din silang mga ibang qualities na kinakailangan ng Panginoon sa gawain. But what point lang is, bakit ang tinutulak natin ay yung mga walang trabaho? Dahil wala silang trabaho, kaya natin sila pinagmimisyon. Why like that? Hindi ba dapat ang ibigay natin is yung the best? Parang awit, di ba? Remember the song? Give up your best. Give up your best, the Tapos pastor. meron part, give up your children yata? Yes, song? Yun, at yun para sa akin na bilang nanay, to me, ay parang yung feeling ni Hannah. I feel that, to me, it's an honor na ang mga anak natin, dahil may 2 po kaming anak na lalaki na ang isa, na-encourage talaga namin. At nung time na yung panganay namin ay volunteer lagi sa ADRA kasi yun sana yung that type of work ang gusto niya. Sri Lanka. Punta siya ng Sri Lanka, punta siya ng Philippines, o nagpunta siya ng Lebanon, nagpunta siya ng actually, para sa akin, it's an honor for me na to be a mother to such a child na mag-dedicate ng kanyang sarili. Even until now, no, na he's already 27 years old, he's finishing his MPH, and pero kung siya ang work pa rin yan pupuntahan ay work ng ADRA, would work ng work sa Adventist Volunteer Service, it's an honor for me as a mom, no? Na ang kanyang maging buhay ay dedicated to such a work. So tayo, ang karaniwan isa sa ating dahil mahirap na country nga ang Philippines, isa sa mga nagiging dahilan lagi is nire-require sila ng parents nila to earn money for the family. Nag-mission na nga, nasa Philippine Frontier Missions na noon po, yun ang pinagbabasihan ko na karanasan. It may also be an experience for other mission agencies, no, na Adventist mission agencies, ay pinauuwi ng parents. Alagaan mo ang nanay mo, alagaan mo ang tatay mo, shouldn't it be na honor natin yun as a family? And that's why I said na
sinishare ko sa mga missionaries. Sabi ko, pag ako ang nagpastor ng isang church, nag-church plant ng isang church, sasanayin ko ang mga kapatiran doon na ang mga members ay by families ay magsesend sila lagi ng isa sa kanilang pamilya at sila ang susuporta Actually, sa kanilang ganun ang ginagawa ng mga Mormons. Latter-day Saints. Yung kanilang pamilya nagsisave ng pera Mm-mm. kasi they are required na ang kanilang mga anak ay 2 years sa mission field. Right. So, it should be an honor, mga kapatid. Pero sabi mo, okay, sabi nung magulang, kailangan supportahan mo kami, mga ganun, di ba? Meron sa Ten Commandments na honor your father and your mother. So, isn't it a valid excuse na dahil ang parents ko nangangailangan ng suporta, sabi ng parents ko, hindi ako dapat magpunta doon. And since wiser sila kaysa sa akin, then I need to believe them kasi part ng Ten Commandments. Sorry, brother Pastor Abner, kasi ako ay nagre-represent ako doon sa nakaranas niyan. Actually, no, na magulang ko ay pumigil sa akin na ako'y mapunta sa theology para ayaw nila kasi yung ayaw nila magpastora ka. Ayaw nila magpastora ako dahil babae ako, tapos I was the weakest in our family kasi youngest ako, or maybe more favored, hindi sanay sa hirap and etc. Pero ipinakita ng Panginoon na pag tayo willing na magpagamit sa Kanya, gagamitin niya tayo. Kaya nung later, nung tayo ay talagang nakikita ng patay ko na kung paano tayo ginagamit noon sa Philippine Frontier Missions, ay nanahimik na ang tatay. Parang na-earn natin yung respect niya, no? Na because he saw how we really dedicate ourselves to God and His work. Pero meron bang mga valid reasons? Kasi pag sinabi mong excuses, negative na siya kagad, di ba? Ang excuse, pagdadahilan lang siya. In other words, meron kang way sana, kung sabi nga, kung gusto mo, talagang pwede. Kaya lang, dahil ayaw mo, ayaw ng somebody, nagdadahilan ka lang. So, ang question is, meron mga valid reasons kung bakit hindi ka dapat magmisyon? Okay. Kasi ultimately, ang Panginoon naman ang magiging judge nito bagay nito. Kasi siya ang tumatawag eh. Ang judge sa atin ng Panginoon is based on, do you obey His calling? Sino ako para din magsabi sa isang kapatid, halimbawa sa iyo, na sasabihin ko na, hindi ka sumusunod sa Panginoon. I don't have that right. Judge you. Yeah. Ultimately, ang Panginoon na nag-call sa iyo, ang tumatawag sa iyo, so siya din na mag-judge whether you are obedient to Him or not. I remember a verse, I just forgot the text, sabi niya, who are you to judge someone else's servant? Right. So, hindi, God's servant, you are not my servant, I'm not your servant, God is our master. So, He will ultimately be the one to judge kung ano. Now, however, meron siya mga commands na binigay sa atin. Kasi bahagi yun ng pakikipagrelasyon ng Diyos sa atin na He reveals His will. We know na part ng His will niya is for us to go. Diba? So, paano natin may bibigyan ng excuses yun? Panginoon na ang bahala doon sa paano niya i-deal ang pagbibigay natin ng excuse kung tinawagan niya tayo na gawin ang isang bagay at hindi tayo sumusunod sa Kanya. Pero going further, Pastor Abner, no? Kasi meron tayong listahan kung ano yung mga bagay na yun. Kagaya sa karanasan ni Jonah, na kung saan ay siya ay ginawa naman niya. Pero tingnan mo, doon sa message na kanyang yung fear natin na sometimes people will not listen to us. Diba? Kasi ang tinitingnan natin is yung sarili natin, nakapangyarihan natin, or kakayanan natin to influence people. Or we want to be successful. Which is many times nagiging hindrance yun. Right. When we are concerned so much about our success. But God is the one who determines the success, di ba? And the Holy Spirit is the one who convinces. Hindi natin role yun na mag-convince ng Ating role is to deliver the message. And was Jonah faithful to that? Nung part na yun, naging faithful na siya, Naibigay niya ng mas may kapangyarihan. Kasi yung message ng doom, okay, ng destruction of Nineveh is something na touch the hearts of the Ninevites, no? Na parang sabi nila, oh, this is something that we should listen to. Okay? And it's because the Holy Spirit is working there. Yes, correct. Kasi paano nga isang lupon o isang grupo ng tao, a group of people will have that consciousness that they have done evil in the sight of
when a nation does something like that, it's not because they have their own sense of morality, no? But obviously, it's because of the Spirit of God moving in their hearts and their minds para ma-recognize nila yung sinfulness nung kanilang ginagawa. Ano? And may repentance. Kasi nakita natin You minsan, can say, kaya yun yung beauty nung giving the message. And say, of course, ang nakakalungkot doon is Jonah was more concerned about the meeting of the judgment. Ibig sabihin yung aplikasyon ng judgment kanya. Being Asian, we can more connect with him in that way. Sorry, dito sa ating lesson, no, iba ang kanya finocus pero sa tingin ko doon parang maybe that someone is looking at it from his own culture, no, cultural interpretation, which is sabi niya ay galit si Jonah doon sa tao. Yes, galit siya. Pero I think it's more sa mga tao. Pero I think bilang Asian, sa atin is yung shame and honor culture. Biruin mo, nagsalita pa naman ako na ganyan, sabi, tapos hindi matutupad, mapapahiya ako doon sa mga tao. Diba? So minsan ganun yung ating concern. It's more about us rather than reputasyon natin. Reputasyon natin kaysa sa reputasyon ng Panginoon. But God's reputation is that He is a merciful God. He is a gracious God. So He will forgive. Why can't we, why can't be also gracious as God is gracious? Meron akong question. Okay. So these are excuses na identify. Everybody knows it. Kung magiging sincere tayo to check our motives, we will know kung excuse lang siya. So my question is, in your opinion, how do you overcome these excuses so that you will give in? Kasi ang verse natin, sabi niya, and I heard the Lord's call, who will go for us? And sagot niya, here am I, send me. In other words, I will go. How do we overcome yung 10 excuses na ating nilista so that we will be able to? Interesting, very interesting. Kasi na ating lesson, especially yung nandun na po sa ating medyo kahulihan natin, Thursday, here am I, sent me. So, i-bring back tayo again sa isang scenario sa Bible na this is found in Isaiah chapter 6, no? Medyo mahabang basahin, pero I'm sure na sa inyo naman discussion, may isa-isa ninyo ito. Pero I want to point out just yung verses 1 to 5, no? Which is actually parang inopen ito kay Isaiah, yung the glory of God. The glory of God, no? So in other words, ang reason kung paano masasagot itong ating mga excuses nito, when we become exposed to the glory of God and His character. Yun lamang. When we get to know Him, no? Pag nakafocus tayo sa Kanya. Pag tayo nakafocus sa Kanya. Kasi yung verses na to, yung very glorious, no? Na even, actually, pag tayo humarap sa paanan ng Panginoon na ganon, is matutunaw tayo because we are sinful. And, hindi tayo makakatagal sa harapan niya. But God has shown this glorious scene in heaven. How majestic, how powerful God is. And nung makita yun, siya rin yung gumawa ng paraan because He sent an angel. Okay? Nilinis niya, diba? Nilinis, nilagyan ng coal, no? In the, representing that healing and cleansing power of God na ibinigay sa bibig ni Isaiah. Because yung significance niya is Isaiah will speak in behalf of God. So in other words, sinasabi mo, the best way to overcome the excuses is get to know God. Get to know God. And then, His majesty, His power, and be converted. When you have that kind of experience, all of this, parang matatabunan siya lahat, yung mga excuses. And I think that's the reason why noong 1990, nag-start tayo ng global strategy. And we wanted, ang Adventist Church, gusto nating maabot yung every major unreached population segment sa buong mundo. 10 years later, hindi pa rin natin naabot. So the church started saying, revival and reformation. Yes. And today, ibig sabihin, that's a realization na not by might, nor by power, but by my Spirit. Yeah. Sa atin din ngayon, meron tayong programa na tries to encourage us to go back to the altar. Right. Kumbaga, have that relationship. Kasi kung wala kang relationship, what can you bring? Right. Ang pagkakaiba ni Jonah dun sa iba is kilala niya yung Diyos na
tumawag sa kanya. Mhm. So, sa pagsasalita niya yun, meron siyang conviction coming from his experience. Oo, kasi hindi naman always na ganun yung karanasan ni Jonah na he was not an obedient person. Okay, follower of God. Kung hindi, dito sa particular instance na to, kaya nga very human yung ano no? Ipinakita sa atin na even a prophet can go through that, yung ganong struggle. So sa atin, ipinakikita nitong experience na ito ni Jonah na sometimes there could be point in our experience na reluctant tayo. Mhm. We wouldn't want to do that. Inconvenient para sa atin. We are fearful of something for some reason, na to do And, his bidding. and actually, dito sa Pilipinas, even though majority ng ating mga kababayan ay puro mga Kristiyano, Mhm. kahit dun sa mga Kristiyano na mismo, bawa mga ibang mga denominasyon, meron tayong reluctance to share. That's right. Pwede ilagay natin yung shame, Mhm. yung nahihiya tayo na Right, magpakatotoo sa ating, hindi naman siguro magpakatotoo, nahihiya tayo to bother people, which is a secular mindset na your religion should be private. Sa'yo lang yan. Huwag kang masyadong over. Parang gano'n, no? For on the other hand, Pastor Abner, meron pang nakikita din ako, just reflecting on the experiences of the missionaries, no? Um, sa mga kwento sa Biblia, ipinakita sa karanasan ng mga tinawag ng Panginoong Yesus mismo sa panahon niya, is um, tinatawag niya na bumalik kaagad doon sa pamilya, doon sa mga kamag-anak, doon sa neighborhood, no? Para i-share nila yung kung ano man ang ginawang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Pero sa karanasan ng marami ng mga missionaries, they are afraid to do that to their own family. So parang they have to gain experience first. Yun ang lagi sinasabi nila sa akin, no? Ma'am, kasi gusto ko, may concern ako sana sa pamilya ko, ganyan-ganyan. Pero I don't know how to share. So parang after several years na naging missionary sila, saka sila nagkakaroon ng lakas ng loob na really, ma'am, magbabakasyon po kami. Pwede po bang yung 2 weeks namin ay spend namin sa family? We will conduct our own like voice of youth for our family. And sa result naman, parang binibless ng Panginoon na yung kanilang effort to win their own families, no? To the side of God. Pero ang kanila laging as may fear sila because of their previous life, or maybe their sabihin na natin yung kalagayan sa earlier pamilya, experience nila o kaya or kalagayan nila sa pamilya na maybe sila yung bunso o sila yung na wala naman silang so significant that they feel that the family will not listen to them. Okay? And then later lang nila when they get that experience, the skills in evangelism, saka sila babalik doon sa family nila at sabihin nila na now I am more parang pero na akong mas lakas ng loob ngayon na makapagbahagi sa pamilya ko. Pero ang encouragement din sa atin kasi ng Bible, no, is Jesus Christ himself is saying na kung ano yung na-experience natin sa Panginoon, we can start with that. Because walang makakapag-take away sa atin nung karanasan natin karanasan kasi natin yun sa Panginoon. Who can question that? Diba? Kaya get that experience with God first. I think isang way to overcome yung mga excuses is to know na may kalooban to know that God is commanding you. Sabi nga, yung the Great Commission, which is go and make disciples of all the nations, is not a suggestion. It's a commission. Ang commission, ibig sabihin ng commission, it's a command. And sabi ng Panginoon, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? So for everyone na when we have this relationship with God, na He is our Lord, ang Panginoon ang ating Lord, then yung ibang mga excuses, parang sabi nga obey first before you complain. Meron sa military na gano'n, no? So when God tells you to do something, if you don't do it, then you become disobedient. So in that sense, especially ang mga Adventist mahilig sa sabi, kailangan mag-obey tayo sa Panginoon. Part yun ang dapat na ino-obey natin. I remember Pastor Jerry Patalinghog sharing dito sa SSD. Sabi niya, kasama yun. Hindi lang 10 commandments. Kasama yung go and make disciples sa command ni God, ni Jesus. And we should be doing that as well. So we need to know what is our marching order. And
no excuses are accepted. Right. So kahit naman sa isang pamilya at because ang relationship natin sa Panginoon ay inihahalin tulad din sa relationship ng isang pamilya, no. Kahit sa isang family, hindi lang naman sa 10 utos ang ground rules sa God. Meron tayong parang those are the guidelines natin as a family, paano tayo kikilos at magtatrato sa bawat isa. Pero there are other things na we say na this needs to be done in order for us to show na how we care with one another. So, yun. Kaya para sa akin, it should be an honor for us. It should be honor for us as parents na ang ating mga anak ay maging mga misyonero, mga misyonera. You know? And I also find it na dapat natin i-encourage ang ating mga kabataan, especially ang ating mga kabataan. Kasi now we find na hirap na tayo, hirap na umakyat sa mga bundok. Nakapunta sa mga pag-hiking, samantalang noon. Sorry, Sister Myla. Saludo ako sa mga taga South Philippines, taga Mindanao, no? Some of the best missionaries that I've encountered galing ng Mindanao. I don't know kung ano meron sa Mindanao. Rice, okay. Talagang sila, talagang masigasig. Pagkatapos ay I praise the Lord for the church in Mindanao, the Adventist church in Mindanao, kasi na-nurture nyo, na-train ninyo yung mas adventurous spirit sila of sacrifice. Right. That one also. Mas willing sila to go sa mga mountains, sa mga islands, even away from their family. So, mga kapatid, even though we're talking about excuses, ipagpatuloy po natin, lalo na dyan sa inyo, sa ating mga kapatid na nurture naman kayo since childhood to be missionaries. So, saan man kayo nandoon, you don't have to, sabi nga nung awit, you don't have to go across the sea to be a missionary. Dahil the mission field sa ngayon is coming closer to you. Right. At the same time, gusto ko encourage yung mga kapatid natin na sabi nga OFW, no? Kahit na hindi ka OFW, I'm encouraging you meron tayong tinatawag ngayon na tent maker. Ibig sabihin, pag tayo maghintay na tayo sinusuportahan ng somebody else, business kayo, pumasok kayo sa ibang mga lugar, sa ibang bansa, and make sure na wherever you go, dala niyo ang Panginoon. Saan man kayo magpunta. Yes. Okay, so in the next few minutes that we have, ano ang iyong takeaway, parang summary na nakuha mo dito sa story ni Jonah at saka mga excuses? Can you give us your summary of that? Okay. Okay. Kasi syempre yung mga nakaraang lesson, na-cover naman po ito di ba? Ang pinaka-best na message na may bibigay natin sa mga tao is ang platform natin is yung our experience with God. And because of that, nagiging mas madali siya na pag-share. Kasi ano yung salvation na naranasan ko? I'll start from that. That's the only thing that I can, kasi hindi nila makokontra yun dahil yun ay sarili kong karanasan sa Panginoon, right? And then we can start sharing with them the goodness of God. And through that, mas magiging open yung way. Now, tayo po lahat ay bilang mamamayan ng sanlibutan, tayo ay napakaraming mga karanasan na hindi magaganda, di ba? But again, yun ay paraan para tayo ay mas makakalapit sa Panginoon because we need someone to help us. Okay. So sa karanasan na ito ni Jonah, ipinakita po sa atin na God is always willing to reach us even in the most difficult situations. At gumagamit siya ng mga even to the most reluctant people, no? Pero mas maganda syempre kung hindi na reluctant. Kaya nga, wag na natin gayanin yung reluctance ni Jonah. And for every situation, ipinakita ng Diyos na kahit yung sa mga excuses na yun, mga either man-made o kaya ay nature-made, yung mga kadahilan sana o mga sagabal na magiging dahilan para hindi matuloy ang pag-share natin ng mabuting balita. Pero pinakita ng Panginoon na He is more than capable to take care of us,
to protect us and also to bring us into a situation where the Holy Spirit can use us and to bring out success or results na kung saan ang mga tao ay magre-respond positively dun sa message of salvation. Yeah, actually, sabi nga, the story of Jonah did not end properly. Pagka binasa natin Hindi siya, tapos. hindi tapos. Bakit hindi tapos? Kasi tayo yung magtutuloy. Kasi tayo ang magtutuloy. Whatever will be the ending of the story of Jonah will depend on your experience, on my experience. Tayo ba ay magiging converted na mga missionary o magiging bugnutin galit sa Diyos dahil inililigtas niya yung mga ating ayaw iligtas ng Panginoon. So that's very important na makita natin. Your thing, Pastor Abner, yung nung sa time na nagda-dialogue ulit ang Panginoon at saka si Jonah, na kung saan mas may concern ka dyan sa namatay na na baging upo. Sabihin na natin na upo. Kaya nako-concern niya. So more than 120,000 people there na with children and with women and with all their cattle, with all their animals. So hindi ka ba mas mga awas kanila? Minsan, tayo ay bulag. Parang kagaya ng kabayo no? Na ang nakikita lang natin. Tunnel vision. Tunnel vision. Kaya nga nilalagyan siya ng para mas makafocus siya ng So parang tayo po, meron tayong mga bagay na nasosobra ng scattered ang ating nakikita ng mga bagay. No? Hindi na natin napofokusan na this is the direction ng yes, only what is in his heart is actually the salvation of mankind. Tayo, parang lagi tayong naliligaw na kung ano-ano ang ating mga agenda sa buhay. Pero ang Diyos may isa lamang agenda. And that concerns your salvation and my salvation and the salvation of all the rest of the people here on earth. Amen. So sana po, yun din ang ating maging focus. Amen. So dito po natin tatapusin ang ating discussion na ito. Sana ay ang makuha nating leksyon is yes, maraming mga pwede tayong dahilan na ibigay kung bakit hindi tayo maging involved sa gawain ng Panginoon. Pero isipin natin, these are excuses. These are just mga pagdadahilan lang. So, Sister Myla, I will ask you to lead us in a closing prayer. Okay. Dakilang Ama, maraming salamat po for reminding us that even though we have all these fears and excuses not to be involved in missions, you are willing to reason with us. And so, dear Father, we ask for a change of heart. Give us an obedient heart, Lord. Tulungan niyo po na ang aming puso ay maging masunurin sa inyo para kung saan man at anuman ang pinapagawa niyo sa amin ay matuto kami na sumunod sa inyo. Panginoon, dito sa leksyon ng buhay ni Jonah bilang isang propeta ninyo na naging reluctant siya na pumunta sa Nineveh, marami kaming natututunan sa kanya. Tulungan po ninyo, Panginoon, na sana ay isipin namin hindi lamang ang kaligtasan ng namin at ng aming pamilya, kundi pati ang kaligtasan ng iba. Especially, Panginoon, sa mga panahon na ito, na ang mga tanda ng kalikasan, ng panahon, kabi-kabila ang mga digmaan sa iba-ibang mga bansa, ang paghirap ng pagkakabuhay ay nandito, Panginoon. Ang kalikasan ay nagpapakita rin ng mga napakalalakas na mga bagyo at mga kasakunaan. Lord, all of this are saying to us that the time is short. So help us, dear Father, to count the days and to help that our dedication to you, our love to you will prompt us to be more obedient to your calling, to your commissioning us. You said na the people are perishing and who will go to them? Lord, help us to be faithful in always saying yes to you, in saying that here am I, Lord, send us. Thank you, dear Father, for hearing and answering
this prayer. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, magandang gabi po muli sa inyong lahat and Goodbye. Good hanggang night. sa susunod po.